Mainit ang sikat ng araw sa Manila. Sa isang mamahaling restaurant sa Makati, nakaupo sa isang pribadong silid si Don Ernesto Javier, ang kilalang real estate tycoon na may-ari ng isa sa pinakamalalaking property company sa bansa. Malinis ang pagkakaayos ng kanyang puting barong at ang mamahaling relo sa kanyang pulso ay kumikinang sa liwanag. Pumasok si Marcio, ang kanyang nag-iisang anak. Suot nito ang simpleng long sleeve polo at itim na slacks. Malinis, ngunit malayo sa karaniwang kasuotan ng anak ng isang milyonaryo. Isa itong doktor at ang pride ni Don Ernesto. Umupo ka. Malamig na utos ni Don Ernesto. Umupo si Marcio, bakas sa muka, ang kabang may halong determinasyon. Wag na nating paligoy-ligoy pa, panimula ng matanda. Narinig ko na ang balita. Totoo ba? Isang babaeng taga-bukid ang pinili mong pakasalan? Oo, itay. Mahinahon, ngunit matatag ang tinig ni Marcio. Si Lira, isa siyang community health worker sa isang bayan sa Quezon. Matalino siya, may malasakit, at mahal ko siya. Tumikhim si Don Ernesto. Anak, doktor ka. Sumisweldo ka ng malaki. Pwede kang magkaroon ng sino mang babae. Matalino, edukado, may breeding. Pero ang pinili mo, yung babae may putik pa sa paa. Hindi kumibo si Marcio. Pinisil niya ang kanyang palad sa ilalim ng mesa. Pinaghirapan kong itayo ang pangalan ng pamilya natin. Gusto ko ng babaeng karapat-dapat sa apelyidong Javier. Sigaw ng matanda. Yun na nga, tay. Sagot ni Marcio. Hindi ko kailangan ng karangyaan. Ang kailangan ko, yung tao makakasama ko sa prinsipyo, sa layunin, at mahal ako kahit wala ako ni singkong duling. Napatawa si Don Ernesto. Matigas, malamig. Kung ganyan ang iniisip mo, mabuti pa'y lumayas ka sa pamamahay ko. Tanggal ka na sa kumpanya. Wala kang mamanahin. Wala ring suporta. Tingnan natin kung paano ka mabubuhay sa pag-ibig na yan. Tumayo si Marcio. Huminga siya ng malalim. Hindi ko kailangan ng kayamanan mo, itay. Pero sana, isang araw, makita mo kung gaano kababaw ang panghusga mo sa isang taong hindi mo man lang kilala. At tuluyang lumabas si Marcio. Dala ang bigat ng pagputol sa koneksyon sa ama. Ngunit sa puso niya, wala siyang panghihinayang dahil sa unang pagkakataon, alam niyang pinili niya ang tama. Malayo sa mga gusaling salamin sa Maynila, sumalubong sa magkasintahang Marcio at Lira, ang malamig na simoy ng hangin sa bayan ng San Rafael sa Quezon. Maalinsangan pa rin tuwing hapon, pero ibang-iba ang katahimikan at kabaitan ng mga tao. Sa isang lumang bahay na may nananilira sa kanyang lola, doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Walang aircon, walang ref, at kahit ang kama ay matigas. Ngunit para kay Marcio, sapat na ang bawat ngiti ni Lira tuwing umaga. Pasensya na ha, ito lang muna ang kaya ko maibigay. Nahihiyang sabi ni Lira habang naglatag ng banig. Ngumiti lang si Marcio. Lira, hindi bahay ang dahilan kung bakit ako nandito. Ikaw. Pinalik ni Lira ang ngiti ng binata. Isang buwan pa lang, wala nang tumalikod siya sa marangyang mundo. Pero pakiramdam ni Marcio'y matagal na siyang nabubuhay sa ganitong payak na paraan. Nagtuturo siya tuwing umaga sa mga batang nais matuto tungkol sa kalusugan. Tinutulungan niya si Lira sa Barangay Health Center. Nagvo-volunteer sa check-up ng matatanda at buntis. Hindi madali. Minsan kulang ang supply. Minsan walang gamot. Minsan, hindi makapasok sa palayan si Marcio dahil sa putik o baha kapag may medical mission sila. Pero sa bawat hirap, mas tumibay ang paninindigan niya. Isang araw, habang nagtuturo siya ng basic CPR sa isang grupo ng kabataan, nilapitan siya ni Aling Rosa, isang matandang ginang na palaging dumadalo sa libreng check-up. Doc Marcio, salamat po sa pagtuturo niyo sa anak ko. Gusto na rin po niya maging doktor tulad niyo. Napangiti si Marcio. Aling Rosa, sabihin mo sa anak mo, hindi hadlang ang kahirapan. Basta may pangarap, may paraan. Sa tabi niya, nakangiting nakamasid si Lira. Parang di ko na nga nakikita na anak ka ng milyonaryo dati. Pabirong sabi niya. Tumawa si Marcio. Baka ito talaga ang dapat kong gawin. Hindi magbilan ng pera, kundi magligtas at
magbahagi ng aking buhay at natutunan. Sa mga sumunod na buwan, lumawak ang kanilang koneksyon. Nakilala sila ng isang non-profit group mula sa Manila na nagpopondo ng mga community health programs. Sa presentasyong inihanda ni Lyra at Marcio, pinakita nila ang kanilang plano. Isang maliit na klinika na magbibigay ng libreng konsultasyon, simpleng laboratory tests, at seminars para sa mga residente. Nagulat si Marcio na makatanggap sila ng liham. Approved. You are granted 5 million seed funding for your community health center. Napaluha si Lyra habang binabasa ang liham. Marcio, 5 milyon. Niyakap siya ng binata. Hindi lang para sa atin to, Lyra. Para ito sa lahat ng hindi kaya magpa-check up. Para sa mga kagaya ng nanay mo na nawala dahil walang pambayad sa ospital noon. Sa loob ng 1 taon, unti-unting tumayo ang San Rafael Community Health Center. Lumaman ang istruktura. Maayos ang pasilidad. May sariling laboratorio, maliit na ward para sa mga emergency, at masayang staff na galing mismo sa komunidad. Mula sa pagiging simpleng volunteer, naging leader na si Marcio ng proyekto. Lalo namang humanga ang mga tao kay Lyra. Hindi lang pala siya simpleng probinsyana. Sa katunayan, dati siyang scholar ng isang international foundation. Tahimik lang siya sa Maynila, pero nagtapos siya ng kursong public health at sumali sa ilang international humanitarian missions. Ngayon, bumalik siya sa kanyang bayan para gamitin ang kanyang kaalaman. Isang hapon, habang magkasama nagbibilang ng reseta, napansin ni Marcio ang isang lumang kwadro sa dingding. Anong certificate to? Tanong niya. Tinuturo ang dokumento. Oh, yon? Ngumiti si Lyra. Dati akong ginawaran ng Global Community Leadership Award sa Geneva. Hindi ko naman inaasahang mapansin pa yan. Tulala si Marcio. Ikaw? Sa Geneva? Tumawa lang si Lyra. Di ko kasi kailangan ipagyabang yon. Gusto ko lang gawin kung anong tama at kung anong makakatulong. Doon na pagtanto ni Marcio ang buong katotohanan. Ang babaeng itinakwil ng ama niya ay hindi lang basta mabait o masipag. Isa itong pambihirang leader. Mas mayaman ito sa puso at diwa kaysa sa sino man nakilala niya sa lipunang ito. Makalipas ang 2 taon, mag-isa sa malawak na silid ng kanyang mansyon sa Forbes Park, nakaupo si Don Ernesto habang pinagmamasdan ang kanyang mga medical results. May 3 doktor na siya nakausap, pero iisa ang sinabi, coronary artery disease, malubha. Kailangan ng operasyon at ng pinakamagaling na espesyalista. Nang makaalis ang huling doktor, tahimik na umalingaw-ngaw sa silid ang tunog ng kanyang paghikbi. Hindi sanay si Don Ernesto na maramdaman ang ganitong kahinaan. Palagi siyang malakas, matapang, may kontrol. Pero ngayon nasa bingit siya ng panganib. Isang pangalan lang ang naiisip niya. Marcio. 2 taon na, wala nang itakwil niya ang anak. Wala nang balita mula rito. Sinubukan niyang hanapin sa mga ospital sa Maynila. Wala. Ni Anino. Ang huling sinabi ng isa sa kanyang dating driver. Nagtungo raw si Marcio sa Quezon, kasama ang babaeng itinakwil niya rin. Sa kabila ng pride, napilitan siyang pumunta roon. Nakasakay sa itim na SUV, habang binabaybay ang lubak-lubak na kalsada ng San Rafael. Halos hindi makapaniwala si Don Ernesto sa kanya nakikita. May mga solar lights sa mga kanto. May libreng sakay na e-trike para sa mga pasyente. At sa dulo ng kalsada, isang moderno ngunit payak na gusali ang nakatayo. San Rafael Community Health Center. Pagbaba niya ng sasakyan, sinalubong siya ng malamig na hangin at tanawin ng mga taong abala sa kanilang tungkulin. May mga nurse, midwife, at volunteer na natutulungan. Nakasuot ng simpleng scrub suit si Marcio, nakayuko sa isang pasyenteng bata. Hindi na siya napigilan lumapit. Marcio! Tinawag niya. Bahagyan ng inig ang boses. Napatigil ang binata, dahan-dahang lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata, puno ng alaala, kirot at tanong. Itay,
Mahina, ngunit buo ang tinig ni Marcio. Tahimik na nagkaharap ang mag-ama. Walang salitang lumabas sa kanilang labi. Naramdaman ng mga nurse ang tensyon, kaya tahimik silang umurong. "Anong ginagawa niyo rito?" tanong ni Marcio. Hindi galit, ngunit may hangin ng pag-aalinlangan. "May sakit ako, anak. Wala na akong ibang mapuntahan," sagot ni Don Ernesto. Iniabot ang kanyang medical records. Tinanggap to ni Marcio. Pinag-aralan sandali bago tumingin muli sa ama. "Pwede kitang bigyan ng paunang gamutan. Pero wala kami rito ng kagamitan para sa full cardiac surgery. Alam kong hindi mo na ako matutulungan." "Teka lang." Putol ni Marcio. "Hindi ko sinabi yon. Wala man dito. Pero may ospital na mas kumpleto. Dinala namin yun sa kabilang bayan. Isa rin sa mga tinayo ng proyekto namin. May sarili tong surgical wing." Nanlaki ang mata ni Don Ernesto. "Proyekto? Nyo?" Maya-maya pa, lumapit si Lyra. Nakasuot na light blue blouse at may hawak na tablet. "May follow-up po kayo, Dr. Marcio." Pagkakita ni Don Ernesto sa babae, tila nabuhayan siya muli ng inis. Pero bigla napalitan yun ng gulat na makitang lumalapit ang isang foreigner na may kasamang award committee, sabay sabing, "Lyra, the award committee from Geneva just sent their final confirmation. You are now officially listed as one of the top 10 global public health champions." Huminto ang mundo ni Don Ernesto. Napatingin siya kay Marcio. Siya pala ang... Ngumiti si Marcio. "Oo, itay. Siya ang babaeng tinawag mong walang breeding. Ang babaeng tinakwil mo. Ngayon, isa sa mga pinakarespetadong health reformer sa Asia." Hindi nakaimik si Don Ernesto. Parang unti-unting gumuho ang mga dating pinangahawakang paniniwala sa sarili. "Ito po pala ang gusto kong maranasan noon." Dagdag pa ni Marcio. "Ang makapagsilbi sa bayan, hindi para sumikat, kundi para makatulong sa mga nangangailangan." Tahimik, humugot ng malalim na hininga si Don Ernesto. Wala na siyang kayabang-yabang sa katawan. "Patawad, anak. Sa lahat ng nasabi ko. Sa lahat ng masasakit na salitang tinapon ko." Tumango si Marcio. Baka sa mata ang kabiguan, pero may sinag ng pag-unawa. "Hindi ko man makalimutan agad, pero kung makakatulong ako para sa'yo, gagawin ko. Hindi dahil sa gusto mong humingi ng tawad, kundi dahil tungkulin kong tumulong bilang doktor." Tahimik na lumuluha si Don Ernesto habang nayayakap ng katahimikan ang buong klinika. Sa sandaling yon, alam niyang ang tunay na yaman ay hindi pala nasusukat sa laki ng bahay o dami ng pera, kundi sa laki ng puso at galing ng kaluluwa ng taong handang magmahal kahit tinakwil. 3 linggo, makalipas ang pagdating ni Don Ernesto sa San Rafael, unti-unting bumalik ang lakas niya. Sa kabila ng kanyang edad, naging matagumpay ang operasyon sa bagong tayong surgical wing ng ospital. Isang proyektong pinangunahan ni Marcio at Lyra at pinondohan ng international grants at donasyon. Ngunit higit pa sa paggaling ng katawan ang natanggap niya sa pananatili niya roon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya ang kahulugan ng salitang paglilingkod. Isang araw, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng manggang malapit sa health center, lumapit sa kanya si Lyra. May dalang isang tasa ng salabat. "Mabuti na lang po. Mabilis ang recovery niyo," sabi ni Lyra. May magaan na ngiti sa labi. Tahimik na tinanggap yon ni Don Ernesto. Matagal bago siya nakatingin sa mata ng babae. "Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero maraming salamat. Hindi lang sa pag-aalaga sa akin, kundi sa hindi mo inayawan si Marcio kahit walang-wala siya." Ngumiti si Lyra. "Hindi niya ako sinukuan. At hindi rin niya ako kailanman pinahiya. Kahit tinakwil niyo siya, hindi siya tumigil sa paniniwalang balang araw, magbabago rin kayo." Napatungo si Don Ernesto. "Alam mo, Lyra, akala ko ang kayamanan ay sukatan ng halaga ng isang tao. Pero mali pala ako. Sa loob ng mansyon ko, hindi ko naramdaman ang katahimikan.
Pero dito sa baryong to, sa putik, sa pawis, sa mga ngiti ng mga tinutulungan nyo, doon ko nakita ang tunay na kayamanan. Maya-maya, dumating si Marcio. May bitbit na medical chart at isang batang pasyente sa tabi niya. Itay, may seminar ako mamaya. Gusto mo bang sumama? Tungkol sa senior care. Baka makatulong din sa inyo. Nagbiro si Don Ernesto. Senior care agad? Mukha ba akong matanda? Tumawa si Marcio at si Lyra ay napailing. Hay nako, parang bumata nga po kayo ngayon kaysa noong nasa Maynila po kayo. Sa seminar na yon, tahimik na naupo si Don Ernesto sa likod. Pinagmamasta niya ang anak na nagtuturo sa harap, habang ang mga matatanda ay nakangiting nakikinig. Nakita niya kung paanong tumitingala ang mga tao kay Marcio. Hindi dahil sa kanyang apelyido, kundi sa respeto at malasakit. Nang matapos ang aktibidad, nilapitan siya ng isang lolo. Kayo ho ba ang ama ni Doc Marcio? Tanong nito. Tumango si Don Ernesto. Medyo nagugulat. Napakabait po ng anak nyo. Maraming beses na po niyang sinagip ang buhay ko. Kung hindi ho dahil sa kanya, baka nasa hukay na ako. Swerte niyo po sa kanya. Hindi agad nakasagot si Don Ernesto. Ngumiti na lang siya sa matanda at sa puso niya. Naramdaman niyang unti-unting nawawasak ang pader ng kayabangan na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Ilang buwan ang lumipas. Nagbalik si Don Ernesto sa Manila. Ngunit dala na niya ang isang bagong pananaw. Unti-unti niyang ipinagbili ang ilan sa kanyang mga ari-arian at nag-donate sa mga proyektong pinamumunuan ni Marcio at Lyra. Nagpatayo sila ng Javier Foundation for Rural Health, isang institusyong tumutulong sa mga malalayong bayan na walang access sa dekalidad na serbisyong medikal. Sa unang taon pa lang, nakapagpatayo ito ng 3 bagong health centers at nakapagbigay ng scholarship sa 100 na kabataang nais maging nurse at doktor. Minsang tinanong si Don Ernesto sa isang panayam, Sir Ernesto, hindi ba kayo nangihinayang na hindi si Marcio ang pumalit sa kumpanya nyo? Ngumiti lamang siya at tumugon. Akala ko noon, ang pinakamalaking tagumpay ay maipamana ko sa anak ko ang aking negosyo. Pero mali pala ako. Ang tunay na pamana ay hindi negosyo, kundi paniniwala na ang bawat tao ay may tungkulin sa kapwa. At kung ang anak ko'y piniling buhay na may malasakit kaysa milyon-milyong kita, mas proud pa ako roon. Dumating ang tahimik na gabi. Habang nakaupo sa balkonahe ng lumang bahay nila sa San Rafael, magkatabi sina Marcio at Lyra. Nasa tabi nila ang kanilang 1 taong gulang na anak, si Elias, na mahimbing ang tulog. Hindi ko inakalang darating tayo sa ganito, bulong ni Marcio. Hinaplos ni Lyra ang braso niya. Ako rin, pero ang Diyos lagi may plano. At minsan, kailangan lang nating matuto maghintay. Minsan din, dagdag ni Marcio. Ang itinakwil, siya pa pala magiging tagapagligtas. Ngumiti si Lyra. At ang hinusgahan, siya pa palang may pinakamaraming maibibigay. Tahimik na nagtagpo ang kanilang mga mata. Habang sa malayo, tanaw nila ang ilaw ng health center na dati isang simpleng pangarap lamang. Sa puso nila, isa lang ang malinaw. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa halaga ng bank account, kundi sa dami ng pusong nabago at buhay na natulungan. At doon na nga po nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong masasabi niyo sa kwento ng buhay ni Marcio at Lyra? May mga aral ba kayong napulot? I-comment niyo naman po kung taga saan kayo para malaman namin kung saan umabot ang video na ito. Huwag niyo rin pong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para updated kayo sa paparating pa nating mga kwento. Hanggang sa muli nating pagsasama, ito ang Dear Phenoms.